tropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting time mga katropa, ganap na pong ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto. Sa ulo po ng ating pong mga balita, barangay hindi dapat isama sa 4-day work week. Ayon po yan kay ABC President Hemang. Kasi ang ating barangay tanod, talagang 24 hours yan. Samantala, dalawang lalaki, kitang-kitang dinukot ang laman ng U-box ng nakaparadang motorsiklo. Ako nakakalabas-labas din daw po labas-pasok. Yes po, reklamo kami sa barangay. Palay ko, tiniyak naman na minimal lamang ang epekto ng EPSA kaugnay sa singil sa kuryente. Ngayong panahon ng taglit, to ensure po na may sapat tayong supply ng kuryente and at the same time, mababa po yung bayarin natin para sa kuryente. Samantala, pamunuan ng Bataraza District Hospital kasama ang iba pang ahensya ipapatawag sa Komite ng Sangguniang Panlalawigan kaugnay sa mga reklamo sa umunay hindi maayos na serbisyo ng ospital. Tungkol po ito sa umano'y karanasan ng ilang pasyente sa Bataraza District Hospital sa bayan ng Bataraza. Sa atin naman pong balitang national, Trump tinawag na malaking kamalian ang pagpili ng bagong supreme leader ng Iran. Samantala sa balitang international, PBBM at Undersecretary General Guterres nagsagawa ng bilateral meeting. Sa atin naman pong balitang sports, Alex Iyala muling makakaharap si world number 14, Linda Noskova sa Indian Wells Open. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan.
Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw na po ng Miyerkules, ika-11 sa buwan ng Marso taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. Live na rin po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. At ako naman si katropang Jamaica Sarad. Express Balita sa Umaga. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Unahin po natin ang ating pong balitang lokal. Sa pool naman sa CCTV, ang dalawang lalaki na kinuha ang laman ng U-Box sa dalawang nakaparadang motorsiklo na nangyari itong kamakalawa ng gabi sa Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa may-ari ng dalawang motorsiklo, nakuha din mo sa U-Box ang kanyang charger at iba pang gamit. Sinubukan umunong itulak pa ang motorsiklo, ngunit hindi nagawa dahil nakalaka ang manibela nito. Nakilala rin ang mga nasa CCTV na madalas din mo itong namamataan sa Baltan Street o ilang beses na mo itong gumagawa ng ganitong pagnanakaw. Nakahanda naman din mo ang may-ari ng sasakyan na maghain ng kaso laban sa dalawang lalaking nakuhaan ng CCTV. Hindi, opo, at ako nakakalabas-labas din daw po labas-pasok daw. Labas-pasok na, may record na talaga. Oo, nako. Doon sa ating pong mga kababayan na, sir, baka mayroon kayong paalala o baka mayroon kayong nais panawagan o mga nakakilala rito. O baka may pagbigay alam niya yung pangalan sa inyo. O dito sa atin, magsasamba ba kayo ng reklamo, sir, kung sakasakali may maka-identify dito? Yes po, reklamo kami sa barangay. Mga katropa, ang tinig po ng may-ari ng motorsiklong muntik na pong manakaw. Samantala, ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, naniniwala si ABC President Lady Gimang na hindi dapat isama ang mga barangay sa ipinatutupad na 4-day work week dahil itinuturing na frontliners ang mga ito. Ayon kay Gimang, para lamang sa mga opisina ng gobyerno ang 4-day work week at hindi sa barangay na dapat ay 24 oras ang serbisyo sa komunidad. Patuloy umano siyang nakikipag-ugnayan sa Department of the Interior and Local Government or DILG upang malinawan ang usapin dahil wala pa ring inilalabas na opisyal na kautusan hinggil dito. Ito ay matapos maglabas ng memorandum ang barangay Bangkaw-Bangkaw na nagpapatupad ng 4-day work week na nagsimula nitong Marso 10. Iginiit din ni Gamang na hindi dapat gawing dahilan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa barangay lamang umiikot ang serbisyo at hindi gumagamit ng malalaking sasakyan. Ang barangay talaga pagkakaalam natin kasama sa frontliner ng ating mga kabarangay. Hindi naman po tayo apektado sa anong tawag nito sa pagtaas ng fuel. No? Dahil dito naman po tayo naglilingkod sa ating barangay at hindi naman kailangan nating maggamit pa ng malaking sasakyan dyan o sasakyan para doon magpunta sa ating barangay. Kasi ang ating barangay Tanod, talagang 24 hours yan. Tinig po ni ABC President Lady Gimang.
Samantala, yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga botika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, sa iba pang balita nga lokal, minimal lamang umano ang magiging epekto ng Emergency Power Supply Agreement o EPSA ng Paleco sa singil sa kuryente ng sa mga consumer. Ayon po yan kay Ma'am Janelle Ribosada, ang tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative. Magkakaroon lamang di mano ng dagdag singil kung aabot sa punto na manipis na ang supply ng kuryente at kakailanganin ng gamitin ang mga standby ng makina. Nakaantabay di mano ang 10 megawatts na makina mula sa DMCI na inaasahang magiging operational sa unang linggo ng buwan ng Abril. Upang hindi maging mataas ang dagdag singil sa kuryente, gagamitin lamang ang mga makina sa ilalim ng EPSA kung kinakailangan at kung magkukulang ang supply sa demand. Well, actually, sir, napirmahan yung ating Emergency Power Supply Agreement between Paleco and Delta P, rather DMCI operation for 10 megawatts of supply February 27. However, inaasahan po na magiging operational yung mga makina na ito sa first week ng April pa. April pa po? Oo. Yes, opo. Samantala, pinangangambahan din ang patuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo na maaaring makaapekto sa operasyon ng mga power provider. Posible umanong tumaas ang demand sa produktong petrolyo kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Dahil dito, inaasahan din ang posibleng pagtaas ng singil sa kuryente dahil ginagamit din ng mga power provider ang krudo sa produksyon ng enerhiya. Yes po, yun po talaga yung process niya. Kapag kailangan lang siya, kapag kulang na po talaga yung supply, dahil matatakman, dahil po sa may nasirang makina yung mga independent power provider, saka mo lang talaga po sa gagawin. So, mga makina na ito na naka-EPSA, and therefore, less than po yung madadagdag sa ating power. So, yun po yung panawagan po ng management ng ating po operator. Sama-sama po tayong magtihid ngayong panahon ng tag-init to ensure po na may sapat tayong supply ng kuryente and at the same time mababa po yung bayarin natin para sa kuryente. Muli po mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Ma'am Janelle Ribosada, ang tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative. Express Balita sa Umaga. At ang balita niya mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sakap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin at ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, isang ina ang naglahad ng seryosong hinaing kaugnay sa umano'y hindi maayos na pagtrato sa serbisyong medikal sa Bataraza District Hospital. Nakaranas umano ng hindi maayos na pagtugon mula sa ilang health workers habang humihingi ng tulong medikal sa nasabing ospital. Dahil dito, ibinahagi niya sa publiko ang kanyang karanasan at hiniling na mabigyang pansin ang sitwasyon. May ilan pang pamilya ang lumantad at nagbahagi rin ng kanilang karanasan habang nagpapagamot o humihingi ng tulong sa ospital. Sa payag ni Board Member Marivic Rojas, kinakailangan umanong magkaroon ng patas at masusing investigasyon ng sangguniang panlalawigan upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga paratang. Iginiit niya na hindi dapat maging lugar ng pangamba ang mga ospital, lalo na para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong medikal. Dagdag pa ni Board Member Rojas, kung mapapatunayang may pagkukulang sa serbisyo, ay nararapat lamang na maitama ang mga ito at mapanagot ang mga may responsibilidad. Kung mapatunayan namang walang katotohanan ang mga alegasyon, dapat ding maprotektahan
protektahan ang reputasyon at kapakanan ng mga health workers. Nakatakda ang committee meeting ngayong araw at ipapatawag ang pamunuan ng Bataraza District Hospital kasama ang Provincial Health Office at iba pang ahensya ng kalusugan sa Palawan upang mapag-usapan ang nasabing usapin. At tungkol po ito sa umano'y karanasan ng ilang pasyente sa Bataraza District Hospital sa bayan ng Bataraza. Ang insidenteng ito ay unang lumabas sa social media kung saan isang ina ang nagbahagi ng kanyang hinaing tungkol sa umano'y hindi maayos na pagtrato habang humihingi ng serbisyong medikal. Agad itong umani ng pansin ng publiko at nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kalidad ng serbisyo sa ating health facilities. Tinig po ni Board Member Marivec Rojas. Samantala mga kabayan, mga katropa, 14 minutos makalipas na po ang ika-6 ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal mula naman sa ating pong mga field reporters. Ilang non-compliant establishments sa bayan daw po ng El Nido, Palawan ang kinasuhan ng DENR. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Report. Nagsampa ng kaso ang Department of Environment and Natural Resources Mimaropa laban sa ilang establishmento sa El Nido na lumabag niya sa batas pangkalikasan. Ito kasunod na naging resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng mga nagtayo at nagpatakbo ng istruktura sa loob ng protected area na walang kaukulang permit, clearance o pahintulot mula sa PAMBI o Protected Area Management Board. Ayon sa DNR, may ibang kaso din kaugnay ng iligal na paggamit at paglilinis ng forest land nang walang pahintulot mula sa nasabing ahensya. Hindi pa pinangalanan ng sabing ahensya ang nakitaan ng paglabag, subalit siniguro ng DNR Mimaropa na idinaan nila sa tamang proseso ang kanilang hakbang laban sa establishmento. Samantala, bumuo na rin anya ang ahensya ng Interpolice upang magsagawa ng karagdagang investigasyon at pagsusuri ng mga dokumento kasama na ang paghahanda ng mga kasong isinampa laban sa mga lumabag. Mga katropa, ugaling uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, water interruption muling naranasan sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Muling naranasan kahapon ng 5 barangay sa Quezon, Palawan ang biglang pagkawala ng tubig o water interruption Marso 10, 2026 na kung saan ayon sa inilabas sa pahayag ng Quezon Waterworks Office ay nagkaroon ng pagsasaayos ang technical team ng Quezon Water Supply System sa pipeline ng tulay sa Barangay Sugod dahil sa amat-amat na pagtagas ng tubig. Samantala, kabilang sa mga apektadong lugar ang nawala na supply ng tubig ay ang Barangay Sugod, Maasin, Kalatagbak, Tabon at ang Barangay Alfonso 13 habang agad namang ginawa ng paraan ng ahensya na maibalik ang supply sa lalong madaling panahon. Kasabay na rin nito ang kanilang paghingi ng pangunawa at kooperasyon mula sa Quezonian consumer kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand SFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, dalawang sikat na celebrity guests ang di mo na magkakaroon ng live music entertainment sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ito may kaugnayan din mo sa 18th Kanyugan Festival. Katropa natin sa balita, Dennis Achua. Report.
Inaasahang magpe-perform sa harap ng maraming tao ang dalawang sikat na celebrity guests na sina Arce Muñoz at Inigo Pascual sa gabi ng pista kaugnay sa pagdiriwang ng 18th Canyugan Festival sa bayan ng Brooks Point sa March 23, 2026. Ayon sa Brooks Point Municipal Tourism Office, isang night music entertainment ang isasagawa ng mga ito sa susunod na linggo bilang bahagi ng pagbibigay saya sa mga residente ng Brooks Point, Palawan. Kaugnay nito ay marami na ang nag-aabang sa mga manonood upang kumuha ng litrato at makiisa. Liban dyan, marami pang inihanda ang Aljur Brooks Point na palabas at palaro na gaganapin ngayong buwan ng Marso bilang bahagi ng kapistahan ng naturang bayan. Welcome rin umano ang mga taga-ibang munisipyo na pumunta sa Brooks Point upang makisaya sa nalalapit na gabi ng pista. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputin ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM. Express Balita sa Umaga. Samantala, balayong night market kumita ng mahigit 5.3 million pesos sa siyam na gabi na pagbubukas. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Pumalo sa 5,993,500 ang kinita ng siyam na gabi na pagbubukas ng balayong night market sa Rizal Avenue dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula February 28 hanggang March 8 ay dinagsa ng libo-libong mamayan ang night market. Sa tampok naman ang mga live performance, food stalls at iba't ibang interactive activities na nagbigay ng kulay at sigla sa gabi ng kabaan ng Rizal Avenue, corner H. Mendoza at Valencia Street. Bawat gabi ay naging pagkakataon para sa mga taga Puerto Princesa at mga bisita na magtipon-tipon, mag-enjoy at tikman ang sari-saring pagkain mula sa mga local food stalls at maliliit na negosyante. Ayon sa tala ng Her Events Organization Services, opisyal na kapartner ng pamahalang palunsod ng Puerto Princesa para sa nasabing aktibidad ay umabot sa 5,393,500 ang kabuang kita ng mga merchant na siyam na gabi ng celebration. Patuloy ng patagumpay ng programang nagtataguyod ng lokal na ekonomiya. Yan ang balita natin sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabay, mga katropa, oras po natin alas 6:21 na po ng umaga. Sa atin naman pong balitang regional, natagpo ang bangkay na may mga tama ng bala sa katawan ang isang negosyanteng babae at kaibigan nitong rescue officer sa loob ng sinunog na sasakyan sa harapan ng isang farm sa barangay Sinsahan, Peñaranda, Nueva Ecija, Lunes ng umaga. Sa report ng Nueva Ecija Police, dakong alas 10:40 ng umaga noong nakalipas na araw ng Lunes nang matagpuan ng mga otoridad ang magkatabing bangkay ng isang 33 anyos na negosyante at 44 anyos na rescue officer na kapasunog na at may mga tama ng bala sa bahagi ng kanilang leeg at batok sa loob ng kulay pulang Toyota Wigo na nakaparada sa harapan ng Leong Half Farm sa nasabing lugar. Base sa investigasyon na pag-alaman ang nagpaalam ang ginang sa kanyang pamilya at mga kamag-anak na magbebenta muna ng apartment building na umano'y nagkakahalaga ng 18 million pesos. At dagdag pa ng pulisya na ihatid pa ng naturang ginang ang kanyang 9 na taong gulang na anak sa eskwelahan bago nangyari ang malagim na krimen. Sinabi pa ng kaanak na pinakausapan lang ng negosyanteng biktima ang kanyang kaibigang rescue officer para sa dimuno ay ipagmaneho at samahan sa nasabing transaksyon. Sumakay pa umano ang dalawang buyer sa sasakyan ng mga biktima. Nabatid na pursigido ang naturang ginang na maibenta ang kanyang apartment building dahil sa kaarawan ng kanyang anak. Ayon naman kay Police Captain Vincent Taylor, officer in charge ng Peñaranda Municipal Police Station,
isa ang pera sa kanilang tinitingnan na posibleng motibo sa pamamaslang sa mga biktima. Nabatid na tukoy na rin ng mga otoridad ang mga persons of interest sa pagpatay sa dalawang biktima kabilang ang dalawang buyer ng apartment. Express. Balita sa umaga. Balitang nasunod. Samantala, nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay UN Secretary General Antonio Guterres sa UN headquarters sa New York City upang talakayin ang iba't ibang issue, kabilang ang kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Ang bilateral na pulong ni na Pangulong Marcos at Secretary General Guterres ay muling nagpapatibay sa matagal ng ugnayan at pakikipagtulungan ng Pilipinas at ng pandaigdigang organisasyon. Ang kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council kung saan gaganapin ang halalan sa Hunyo 3, 2026 ay magsisilbing karagdagang pagpapatibay ng matibay na kaugnayang ito. Huling nagkita sina Pangulong Marcos at Secretary General Guterres noong Oktubre 2025 sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations Summit at related summits na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kasama ni Pangulong Marcos sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Permanent Representative to the United Nations in New York, Ambassador Enrique Manalo, Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, ang Acting Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Balita sa umaga. Balita sa international. Samantala mga kabayan, mga tropa, sa atin naman po ang balita mula sa labas ng ating pong bansa. Tinawag naman ni US President Donald Trump na isang malaking kamalian ang pagpili nila kay Mojtaba Khamenei bilang bagong Supreme Leader ng Iran. Pinili nila si Khamenei matapos na masawi ang ama nito sa inilunsad na pinagsamang airstrike ng US at Israel. Una nang isinilarawan ni Trump ang bagong Supreme Leader bilang lightweight. Giit nito na target ng US na makumpiska ang langis ng Iran. Una rito ay sinabi pa ni Trump na dapat ay kasama siya sa pagpili ng bagong Supreme Leader ng Iran. Express. Balita sa umaga. Alas 6:26 na po ng umaga mga kabayan, mga tropa. Dakwin muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Miyerkules. XFM Weather Update. Weather Update. At mula po sa DOST Pag-asa, ating po makasama si Ma'am Chanel Dominguez, ang weather specialist. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Patuloy nating minomonitor itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y tuluyan pa nag-intensify into a tropical storm category at may international name na Nanuri. Ito'y huling namataan sa layong 1,290 kilometers east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos sa direksyon na southwest. Hindi naman natin inaasahan na ito'y papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero yung trough or yung extension ng kaulapan netong bagyo ay inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao. Samantala, yung northeast monsoon natin ay patuloy na nakakaapekto dito sa buong Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains.
Para naman dito sa buong Visayas at dito na rin sa may Palawan, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin din na may mga isolated light rains dulot po ng bugso nitong northeast monsoon. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, kahapon nakapagtala tayo ng 31 to 32 degrees Celsius dito sa may Metro Manila. At 38 degrees Celsius naman, which is yung pinakamataas natin, dito sa may Masbate City, Masbate. Kung mapapansin din po natin, hindi rin po kataasan yung mga naitatala po nating heat index dahil dito sa bugso nitong northeast monsoon. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit hindi pa po tayo nag-a-announce ng ating start ng tag-init dahil sa bugso ng northeast monsoon at inaasahan din po natin magkakaroon po ulit siya ng panibagong bugso sa mga susunod na araw. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil inaasahan po natin magiging mainit pa rin naman po ang ating tanghali hanggang hapon dahil hindi na rin po ito yung kasing lamig ng bugso natin noong mga nakaraan. Para sa ating heat index forecast ngayong araw dito sa Metro Manila, 31 to 33 degrees Celsius at pinakamataas pa rin po natin posibleng maitala ay dito sa may Masbate City with 39 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:07 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Balita sa umaga. Balitang sports. Muling makakaharap ni Filipina tennis player Alex Yala si world number 14 Linda Noskova sa round of 16 ng Indian Wells Open. Unang nagdagpo ang dalawa noong 2020 French Open Juniors quarterfinals kung saan nanaig si Yala laban sa Czech player. Ngayon, muling susubukin ng Pinay Star ang lakas ni Noskova sa mas malaking entablado. Gaganapin ang kanilang laban ngayong araw, Marso 11, sa main court ng Indian Wells Open. Hawak ni Noskova ang career high ranking na number 12, habang si Yala naman ay nakapagtala ng career high na number 31. Sa kasalukuyan, nasa number 14 sa WTA rankings ang batikang Czech player. Samantalang nasa number 32 naman ang Filipina tennis sensation. Ang laban ay inaasahang magiging kapanapanabik dahil parehong nasa rurok ng kanilang karera ang dalawang manlalaro. Express Balita sa umaga. Mga katropa, ang ating pong tamang oras ay ganap na pong alas 1:31 na po ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At napapanood din tayo ng live sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si katropang Alizon Salvatus. At ako naman si katropang Jamaica Saride. Maraming salamat po sa inyong pong pagkikinig at pag-antabay. Magandang umaga na po, Pilipinas! Express.